Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. Okay, bago po ako magpasalamat at bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Pisik. Okay, ni Pisik. Sabi niya, salamat po sa maganda at informative videos. Tanong ko lang po, ano po ba ang purpose ng hapkak? Hindi po pala puputog pag nakalabit ang hapkak. Okay, so bago na, masimpleng tanong lang yan, pero importante yan tanong na yan, kahit yan ay simpleng tanong lang. Bago natin na sagutin yan ay gusto ko lang magpasalamat sa ating mga subscribers, lalo tigit sa ating tayo ay nasa 40,595 subscribers. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-like ng ating mga videos, at lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads dahil kayo ay nakakatulong sa ating mga revenues at natutulungan natin yung 6 na estudyante na ating mga beneficiaries. Ginawa ko ang aking YouTube channel hindi para pang sarili kundi para sa ating mga beneficiaries. Tayo ay may mga bata na tinutulungan, na mga anak na single parent na hirap makapagtapos ng pagpapaaral. At gusto ko lang, para maging transparent ako, ay gusto ko lang ipanood sa inyo yung pinadala ng isa nating beneficiaries. Walang sound. Dali. Sa Amerika, dahil po ako po yung nakapagpagawa ng salamin ko. Ito po. Ito po yung salamin na pinagawa po. Para po sa aking pag-aaral at para din po sa aking mata. Maraming salamat po at nawa pa marami pa po kayong matulungan. God bless. Okay, at para lang maging transparent tayo at malaman ninyo kung saan napupunta yung mga tinutulong ninyo, kaya nagpapasalamat tayo kay Noli Peace America na nagpadala sa YouTube channel sa pamamagitan ng ating mga premiere videos. Okay, at yun ding may mga nagpadala din dito sa ating may mga nagpadala din dito sa ating GCash number. Ayan yung GCash number natin. So pasalamatan ko na rin si Alfredo Isidro, si Penalas Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors, si Anthony Evangelista ng Pasay, si ayaw magpakilala si Adrian, si Conrado Iloilo at si Jonah Diaz. At meron ding isa pang nagpadala, si Dennis Sardonia. Yan yung mga nagpadala sa ating GCash number. Sana may mga magpadala uli para yung ating mga estudyante ay may pambaon sa kanilang pagpasok. Okay, dahil ang isang estudyante ay 1,000 kada isang linggo. So 6,000 linggo-linggo at bumababa sa ating bulsa. Okay, at malaking tulong din po yung ating mga subscribers na hindi nag-skip ng ads. Okay, at so yan, maraming salamat sa inyo. At meron lang akong gustong linawin kay Mary Ann Hipa. Sabi niya, sir, after gun ban, send ko sa iyo yung ang unit ko for check-up. Salamat po. Okay, marami pa rin hindi nakakaalam doon sa mga baguhan. Hindi po ninyo maisin sa akin yung inyong mga firearms dahil ako nandito sa Kuwait. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith. So magtanong lamang kayo sa mga problema ng inyong baril at pipilitin ko na yan ay masagot ko. Ako po ay nagtatrabaho ako ay nag-umpisa dito magtrabaho 2004 bilang isang firearms instructor at naging gunsmith at consultant na ngayon. So, yan lamang po ang gusto ko ipaalam sa inyo na hindi po talaga wala po akong chef sa Pilipinas. Okay, at kung alam kong sagutin ang mga tanong ninyo, isasagutin natin yan. Okay, punta na po tayo sa ating topic. Ang tanong ni Pisik ay ano ang purpose ng hapkak? Hindi pala pumuputok pag nakalabit.
Okay, wag po kayong masyadong tiwala sa hapkak dahil may mga nag-ano na rin sa akin. May mga nagpadala nila ng problema na kahit nakahapkak ay pag kinalabit ay pumapalo din yung hammer. Pero ang talagang purpose niyan, hindi po talaga yan nakakalabit. Pagka kahit yan na hindi naka-shape, hindi yan nakakalabit. Pero may mga 1911 na pag kahit naka-unsafe yan, hindi yan naka-shape, ay nakakalabit. Merong mga ganon na problema. So binigyan na rin natin ng katugunan yan. May video tayo niyan kung paano ang gagawin ninyo. So punta na tayo sa purpose ng hapkak. Okay, yung iba ay hindi naglalagay ng chamber load. Inihahapkak nila para medyo madali na kasing hatakin ito pagka nakahapkak na. Pero kung ako sa inyo, kung wala rin lang chamber load, ay ipulkak na ninyo para mas madali. Mas madali ninyong hatakin yan pagka nakaganyan kaysa sa nakahapkak. Yun ang isang purpose niyan. Total, kasi ako, ang ginagawa ko, walang presence of mind, walang chamber load. Pag ako'y nag-draw ng barrel sa aking bag, dito ang hawak ko, sabay load, ganon. May video ako niyan at marami rin akong buzzer dyan. So, kanya-kanya lang naman tayo ng style. So, pag ako nga, ang ginagawa ko, sa halip na nakahapkak, ay madaling ikasa. Pero sa akin, mas madaling ikasa pagkuha ko sa bag ko, ganyan, at paghawak ko sabay kasa. Ganon ang style ko. So, kanya-kanya naman tayo ng style. Hindi ko sinasabi naman na nagayahin ninyo yung style ko. At yan ay pinapractice talaga. Okay, punta na tayo sa sa mas malalim pa na kasagutan. Ang main purpose talaga ng hapkak ay kung kayo ay nag-chamber load. Yan, nag-chamber load kayo. Tapos ay gusto ninyong i-hammer down. Lalo sa mga revolver, gusto ninyong i-hammer down. Yan. At tinanggal ninyo yung inyong trigger finger at accidenting dumulas yung kamay ninyo, yan po ay hindi magtutuloy-tuloy na pumutok. Hindi yan magtutuloy-tuloy na pumutok yan. Dahil yan ay sasambutin ng hapkak, mag-hapkak yan. Yun talaga ang number 1 na importante sa may hapkak. At kung kayo naman ay naka-hammer down kayo, may chamber load. Ngayon ay gusto ninyong ikak dahil ito ay hindi double action. Yan, gusto naman ninyong ikak. At ito ay hindi man double action. Pag yung ikinakak ninyo at dumulas naman yung kamay ninyo, ay hindi rin yan magtutuloy-tuloy na pumutok. Dahil yan nga ay sasambutin ng hapkak. Ulitin ko, kayo ay nag-chamber load. Halimbawa, kayo ay nag-load. Yan, nag-load kayo. Ngayon ay gusto ninyong i-hammer down. I-hammer down. Eh di siyempre, ipipress ninyo ang trigger at aalalayan ninyo itong hammer. Yan, ganyan. Para ma-disconnect. Ngayon ay pag-alis ninyo ng trigger finger ninyo, dumulas yung kamay ninyo. Yan ay maghahapkak, hindi yan puputok. Okay? Yan ay puputok lamang kung naka-trigger finger kayo. At aksidente ninyong nabitiwan, yan ay puputok yan dahil naka-trigger finger kayo. Pero kung dinisconnect ninyo yung inyong trigger finger at nabitiwan ninyo, yan ay maghahapkak lang. Yan talaga ang main purpose niyan. Sasambutin niya ng hapkak, hindi yan mag-accidental fire. So yun talagang Pero kung kayo ay nag-chamber load at aksidenteng nahulog ito, pwedeng bumigay. Hindi ko sinasabing bibigay, pwedeng bumigay yung shear, masira at magdire-diretsong pumutok ito. Magdire-diretsong pumutok kung bumigay yung shear at hammer. Kasi yung shear at hammer niyan,
magkakonekta yan. Ay kung bumigay yung sir, dahil manipis lang ang dulo ng sir niyan yan ay puputok kung aksidenteng may chamber load. Okay, so yun ay isang posible. Pero kung ang inyong 1911 ay Series 80, meron pa yang firing pin safety block. Okay, pero yung mga Series 70, yung mga sinauna pang 1911, maliban lang sa ang alam ko ay Series 80 ang meron. Mula sa Series 80 meron. Yung ibang mga model ay hindi ko rin alam kung may mga meron. Ang alam ko lamang ay yung comment ninyo sa comment section natin kung meron pang mga 1911 na model na may mga firing pin block. Okay, so ayan, yan talaga ang main purpose ng half-cock. Pero may topic rin tayo na hindi puputok. Halimbawa naka chamber load kayo at naka full hammer down, hindi yan puputok. Meron tayong videos niyan, hindi ko na sa inyo. May videos tayo diyan, panoorin na lamang ninyo. Okay, para hindi tayo magaba, hindi yan puputok. Pero kung yan ay naka-half-cock, yung firing pin niyan ay umatras. Umatras yung firing pin niyan, dito umatras na yan. At once ito ay pumalo, masira yung sir niyan at hammer, napalo ito o bumagsak ito, ay posibleng pumutok. Hindi ko sinasabi, pag nasira o bumigay, nagmalfunction yung sir at hammer, puputok na yan. Kasi nga, umatras na yung firing pin yan. So may videos na tayo niyan, hindi ko na papaliwanag pa sa inyo ng matagal. So yun talaga ang main purpose niyan. Okay? Yan, at sana naunawaan ninyo. At kung may alam pa kayo na purpose nito, ay i-comment ninyo at babanggitin natin sa mga videos natin. Kasi hindi ko naman sinasabi na alam kung lahat Maaring may nakalimutan ako o maaring meron din akong hindi alam na isa pang purpose nito ay ninyo. Okay, so ang alam ko lang dalawa ang main purpose nito. Yung pag naka-half-cock, medyo madali na siyang hatakin ang slide kung magano kayo. Yun ang isa. Pero dahil kung ano yan, kung yan ay naka-pull hammer down, ay medyo mahirap pa. Kasi wala pang salyada. Pag yan ay naka-half-cock na, yan ay may salyada na at mas madali mo nang ikasa, kumbaga. Ay kung sa akin naman ay at wala kang chamber load, mas madali nang ikasa yung wala nang babanggaan yung inyong slide. O kasi ang nagpapatumba dito o nagpapakak ay itong slide, yung yan. So lalo kung ang inyong mainspring ay 25 pounds, medyo mahirap itumba ng slide. Okay? Kaya panoorin ninyo lahat yung ating mga videos at may matututunan pa kayo doon. So babasahin ko lamang yung ating mga community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, may mga napalitan na. Okay, si Ranu1 ay 100 plus. Perfect ang kanyang attendance. Ang kanyang ay 100 plus. Si alias BB ay 8. Si Angel ay 45. Si JR Nara ay 9. At si Norman Paul ay 38. Okay, shout out kay Ranu1, kay alias Baby, kay Angel, kay JR, at kay Norman Paul. Okay, so mag-comment lang kayo. Panoorin nyo ating mga videos, mag-like, mag-share, at mag-comment para mapasali kayo dito sa ating community spotlight. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo sa ating maiksing video. God bless us all.